ako, ha? Bayan, masaray mavak sa mga ibatan sa Batanes na sinasabi ng China na sila daw ang may-ari. Mapiyak kapipita sa mga taga Lanao del Sur at good morning sa lahat ng mga kamisis at kapatid natin saan mang panig ng mundo at dito sa studio. Ito ang Face to Face with Ate Coring. Handa na ba kayo sa ating kwentuhan, kulitan at chismisan? For today's kwentuhan, seniors na pero mga matatag na atleta pa rin. Kilalanin natin ang mga senior citizen triathletes na sina Roger at Selma. Hindi ba umaayon ang edad nyo sa sakit ng likod? Paano ba maiiwasan ito? Alamin yan sa Alagang Ate Coring. Hirap ba kayong magpakain ng ampalaya sa mga anak nyo? Gawin nating fries at nuggets. Alamin kung paano lutuin sa Ihain na Yan. All these and more sa Face to Face with Ate Coring. Hindi pa siya senior, ha? O yun ang sabi niya, naniniwala ba kayo? Hindi pa daw siya senior, itong susunod kong tatawagin. Pero pagdating sa chismisan, higit-higit pa siya sa senior. Siya ay centenarian na. Oo. Sa dami ng mga nalalaman, ano kaya ang bago nating kailangang hulaan ngayong umagang Marites ng Barangay, Laila Chicadora. Morning mga kamisis! Si Ate Laila, nako, hindi pa kasi tapos yung pagchichismis sa kanya. Ano ba yan? Totoo ba? A-update na lang daw siya pagka nandyan na daw yung chismis. Kasi balita ko medyo juicy daw talaga para sa episode today, Ate O Coring. ikaw naman, ano naman ang drama mo ngayong umaga? Ako, ang drama ko today, Ate Coring, wala, cute pa rin. Ay, nako, bayan. Sige na nga, pumayag na tayo, ha? Okay. Ay, naku, Ate Coring, kung alam mo lang ang binulong ng chururut sa akin. Ano ang binulong sa'yo? Galing kasi ako ng kasino. Dahil doon chumika. Oh, Yung nagsumbong sa akin. okay. Sino ba itong sikat na personalidad na ito na binibigyan pa ng baon ng nanay niya Para? kada linggo para maglaro ng kasino? Ay, di ako yun. Ay, hindi ikaw yan kasi ikaw ang nagbibigay ng baon. Sino naman ito? Artista ba yan? Celebrity ito, pero yung nanay niya ang binibigyan niya ng hundreds of thousands every week. Kasi hinahayaan na niya. Kasi ang dahilan naman niya, hamon na ngang magkasino't matanda naman na. I-enjoy na lang niya ang buhay niya. Consentidor. Baka pwede ako mag-apply na nanay. Ako rin nga eh. Si Pera Godmother naman, kahit sumakit daw ang katawan, kakalibot at may nakilalang isang manghihilot, go pa rin siya. Kasi may kakaibang hiling at deserve daw mabiyayaan ng 5K for you. Ano ba ang pinakamalaking sakripisyo na pwedeng gawin ng isang ina sa kanyang anak? Sa akin pagsasakripisyo kasi ang dati kong hanap buhay isang pagita na pagtapos ko lahat ng anak ko sa pamamagitan ng pagtitinda. Na ngayon ay nasa abroad na at sila ay lahat professional na. Ay, bongga naman si nanay. Tunay na sakripisyo kanyang ginawa. May hinahanap akong isang lola na kahit 75 taong gulang na ay patuloy pa ring nanghihilot at tumatanggap ng labada para lamang may maipangtustos sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kilalanin natin siya. Hello, Lola Pining! Ako po ang iyong Pera Godmother. Nabalitaan ko, aside from tumatanggap kayo ng labada, kayo rin daw po ay naghihilot. Opo. Diyos ko, bakit napaka-busy nyo naman, Lola Kasi Pining? po, wala pong pagkunan ng kabuhayan. Kaya po ako naglalabada, naghihilot pag may nagpapahilot sa akin. Ilang taon na po ba kayo, Lola Pining? 75. Kung walang nagpapalaba, walang nagpapahilot, paano kayo nabubuhay? Minsan po, nanghihiram po ako sa kapitbahay. Minsan, ng pambili ng bigas. O minsan naman, binibigyan ako ng anak ko na nagtitinda. So, ilang taon nyo nang ginagawa ang paglalabada? Tagal na po nakapagpatapos po ako ng pag-aaral sa mga anak ko. Magkano ang kinikita mo dyan?
Minsan po may 50 sa hilot. Kano Sa naman ang paglalaba kinikita mo? naman, 500 po sa isang araw. Pero ito may nakarating sa aking kwento, Lola, na meron ka daw kapatid, tagal nang nawalay sa inyong paningin. Kwento mo nga sa akin yan. May nagsabi po sa akin, dahil nakita po ako sa karsada, sabi, mayroon kang kapatid na Kapag po. nakita mo siya, anong gusto mong sabihin sa kanya? Saan ka man, Claudia, magpakita ka sa akin. Kasi gusto ko makita kita at wala na tayong kapatid, di tayong dalawa na lang. Gustong kita makita. Lola Pining, sobrang natutuwa ako sa kwento ng iyong buhay dahil napakasipag mo sa kabila ng iyong edad na 75. Ikaw pa rin ay talagang malakas at nagsusumika para sa iyong pamilya. Sobrang hirap at hindi namamatay ang iyong pag-asa na magkikita pa kayong muli ng iyong nawawalang kapatid. Kaya naman, bilang Pera Godmother mo, Lola Pining, Salamat. yes, dadalin kita kay Ate Kuring. Let's go! Pera Godmother, yuhu! Where are you? Kuring! Naku, kasama ko si Hi, Nanay! Ano ba? Tinulungan ko na yan matapos yung mga nilalaban niya para madala ko sa'yo dito. Talaga ba? Yes. Sana binigyan mo na lang ng washing machine. Hirap na ba akong ganyan? Hirap na hirap ako dyan, oh. Ganyan. Okay. Ay, nako, Lola. Kumusta na po kayo ngayong araw? Mabuti naman. Opo. Oo. Ilang taon na po kayo? 75 po. 75. Pero naghihilot pa rin, naglalaba pa rin, at nangangalakal pa rin. Kaya mahiya kayong mga tamad, ha? O, ano, natatawa kayo, nakahilata lang kayo sa bahay. May reklamo pa. Tama. O, Nay, bakit sobra yung pagtatrabaho mo? Kasi po gusto ko mapag-aral yung mga anak ko. Ilang taon na ba sila? Hindi pa ba tapos yung mga yan? Ngayon po tapos na po. Ngayon, Yung mga apo yata pa, Ate Kuring. Mga apo na lang po. okay, tapos na yung mga anak mo. Opo. May mga trabaho naman. Minsan po mayroon, minsan wala. Ano po ba ang mga tinapos? High school lang. Yung pareho po silang college. Oh, kolehiyo. O wala pong ano kasi. Mahanap na trabaho. Wala pong mahanap na trabaho. Hindi ako naniniwala dyan. Oh, parang ang hirap naman yung graduate ka na. Hindi pa rin Hindi ako naniniwala Kasi po- dyan. Talaga nasa pagsisigasig yan. Kasi po pag wala pong yung magtutulak, hindi ka pa pwedeng pumasok sa kanila. Nako, Nay, naiyak ka agad. So, siguro pagod na kayo, Nay, no? Hindi po. Ha? Kinakaya daw Hindi niya. naman. Kinakaya Oo, ko na lang po. kinakaya mo? Opo. Alam po ninyo, sa halagang 5,000 piso, pwede na kayong magkaroon ng ihawan, Opo. ng barbecue. 500 isang araw ang kita nun. Hindi na kayo haalis ang pwesto nyo. Gusto ko po magkaroon po ng ng puhunan. Ayan, meron na po kayong puhunan kasi meron kayong 5K for you! Ayan, itong 5,000, maliban sa 5,000 pisong puhunan, bibigyan namin kayo ng ihawan. Ay! Saka ng mesa. ha? Para magsimula na po kayo, Nay. Teka lang, Ate Salamat Kuring, po. dahil ipinangako mo na yun, idagdag na rin natin na i-shoutout natin yung kapatid niyang nawawala. Ay, may Yung Wala, nawawala. bata pa lang siya, hindi pa niya nakikita. Baka matulungan natin, Ate Kuring. Ano Opo. nga pangalan ng kapatid mo, Nay? Claudia Aborki po. Claudia, Opo. Aborte. Aborki. Aborke. Opo. Saan nyo siya huling nakita? May nagsabi lang po sa akin, sabi nandun daw po sa Bawang. Okay. La Union yata La po yun. Union. Opo. Okay. So, kung may nakakakilala, ilang taon na po siya? Hindi ko lang po maano eh. Bata sa inyo? O mas Hindi mat- po, Miss Bata po sa akin. mas bata. Hindi po. O sige, kumontak lang kayo dito sa TV5 sa face-to-face. Opo. Hinahanap Opo. kayo ng Opo. kapatid niyo matagal Anong na. pangalan ulit? Claudia? Claudia. Aborke. Aborke. Baka nasa La Union, okay? Opo, O opo. Pera Godmother. Ay, Pera Godmother. Lilipad ba ako ng La Union? Oo nga. Lumipad ka ng La Union. Teka muna. So, yan po'y pampuhunan. Opo. Sana para mapaikot ang pera. Opo, opo. At bibigyan namin kayo ng pang-negosyo. Opo, Okay, opo. right. Hindi lang yan, Ate Coring. Siyempre, dapat marami tayong bigay kay Mother. At marami tayong pag-grocery. May mga delata pa po tayo. May mga langis noodles at may pabigas po para kay Mother. Thank you po, thank you. Nay, paano nyo bibit-bitin yan?
sasakay sa akin. Sasakay na lang sa likod mo, no? Ako na itong pagod Okay, na tapos pagod. yung mga bibit-bitin sa bibig mo na lang kagatin mo, no? Okay. Sabi ko ba sa bangka ko? Nay, ngiti ka lang parate para malakas tayo. Bumili ka ng vitamins. Okay, maraming salamat. O saan ka na naman papadpad? La Union talaga? Diyos ko, tatumbling muna ako sa Maynila dahil nakakita ako doon ng isang nanay/lola na inako na rin ang responsibilidad sa kanyang mga anak at 11 na apo. Ate ko rin, kaya mo ba yun? Kawawa naman ang mga nakakatanda. Abangan niyo yan bukas. Di po ba? Meron dapat kayong senior citizen na oo, sa barangay. Sisingilin nyo yon kasi hindi sila lalapit sa inyo. True. Kayo ang lumapit. Opo. Okay, babalitaan po namin kayo sa inyong kapatid. Thank you, Opo, Lola thank you po. Pining. Salamat po, salamat sa maraming. Hindi na po tayo bumabata, mga kamisis, pero sa dalawang senior citizen na makikilala natin, hindi din daw sila tumatanda at kayang-kaya pang makipagsabayan sa mga batang triathlete. Wow! Ang gagaling nila, no? Senior na sila, pero ang lalakas na katawan nila. Siguro pag nag-senior ako, ganoon din ako. Pak! Di ba? Nakakabilib yung mga senior citizen ngayon na atleta dahil kaming mga bata minsan hindi na kayang maging sporty. Ang masasabi ko sa mga senior citizen na atleta, bilib ako sa kanila dahil malakas ang katawan nila. Yung sports na gusto nila, nagagawa nila, gaya ko. Senior citizen ako, I'm already 67. Pero nagsusumba ako para maging healthy ako, maiwasan ko rin yung maraming sakit. Wow naman! Selma Hitalia at 61 years old na siya, ha? At isang triathlete. At si Roger Yamat, 62, triathlon finisher din. Welcome! Pag sinabi nating triathlete, baka kasi hindi nila naiintindihan. Ano yung tatlong kailangan yung daanan bago makarating sa finish line? Swim, bike, and run. Swimming. Tapos ang swimming, aahon ka, magbabike. At pagtapos ang bike, tatakbo ka. Kahit sino po ba ay pwedeng sumali sa triathlon o may screening yan? Sa tinatawag nilang 70.3 distance na triathlon, ngayon, since meron na nga, nagkaroon na nga ng mga casualty, so nire-require nila na dapat mag-a-attach ka sa registration mo nung swim time mo. May ganon. To be sure na... na marunong ka. At saka yung, syempre, yung health, ano mo. Kailangan nang mag-submit. Ayun, okay. So, kailan kayo nagsimula, Roger? 62 ka na, how long? How long have you been doing this? I've been doing it for 12 years po. 12 years? Yes po. So, since you were 50? 50 years old ka lang nag-start? Actually po, 50 years old ako nagsimulang mag-triathlon. So, even at 50, kaya niyo yan. Talaga ba? Even at 50? Wow! Teka muna, baka naman kasi weightlifter ka nung bata ka. Anong sport mo nung bata ka? Bago ako nag-triathlon, isa po akong marathon runner. And then, may napanood akong YouTube video ng triathlon. So right there and then, a dream was born. Wow. Sabi ko, i-level up ko ang game ko, challenge ko sarili ko. And sa biyaya ng Panginoon, nakatapos ng aking first triathlon. Paano kayang nangyari na tayong mga mas bata ay hindi man lang tayo makaakyat ng hagdanan ng 3 palapag nang hindi tayo hinihingal? At sila, mga lole at mga lolo na, pero wow! Malalaman natin ang sikreto ng kalakasan kahit na kayo'y senior citizen sa aming pagbabalik. Alam nyo, pangarap ko talaga yung marathon. Gusto ko nga yung New York Marathon. 42 km, di ba? Natapos na si Selma doon. Wow! Ikaw naman, Selma, kailan ka nagsimula? Nag-start ako 2011. 2011. So, 15 years na. And I was 46 that time. 46 ka na rin Yes. noon.
Wow, okay. At So, nag-start ako mag-aral, mag-swim, 45 years old na ako. From zero knowledge. from zero talaga? Yes. So, kayang-kaya talaga. Pero Yeah. bata ka pa lang, ano ka na? Athletic, mahilig ka na talaga? Wala. Totoo? Oo. Ano lang, yung pangkaraniwang aerobics, gano'n naman yung sa era namin, di ba? Ngayon Zumba, pero sa era ko, aerobics. Hindi ka nag-workout, cardio? Hindi. Nag-ano ako, bago into running, parang di ba nag-boom ang badminton? Oo. So yun, laro-laro lang naman na badminton. Ganun lang, Okay. ganun lang So, nag-start. anong pumasok sa isip nyo at gusto nyo talagang kayanin yan? Roger? Para sa akin, to push myself to the limit, no? And to challenge myself, dahil yun nga, nasabi ko, before that, marathon runner ako, sabi ko, ba't di ko gawin yung triathlon? Especially kasi hindi ako strong swimmer. So, ayun ang talagang sport na it took me time, no? Bago ma-reach yung distance na nire-require ng triathlon. Grabe, okay. In between triathlon, kailangan nagte-training kayo, di ba? Ano yun? So, ano yun? You have to work out every day? Ako, everyday kasi meron akong incoming na 70.3 distance sa August. So kaninang umaga nga nag-training muna ako bago ako pumunta dito. At may energy ka pa talaga. Ayan. Oo, di ba? Okay, so ano naman ang kinakain nyo right before? Maraming carbohydrates, no? Rice or bread, pasta, potatoes para sa continuous supply Di ng ba mabigat energy. yun? Di ba parang ang bigat sa tiyan? Meron ding ita-time yung kain mo para during yung event na hindi ka na bloated. Ay, ganon. So at least 2 hours before the start. 2 hours. Para ma-digest ka parang agad. bumaba And na. then during races, meron kaming mga baon na gel. Yun yung pinaka-nutrition namin sa Ano yung while bawal? biking. Ano yung bawal? Hindi pwede ang energy drink? Pwede. Pwede yun? Pwede. Tapos, pero pinaka-importante, may electrolytes. Kasi para ma-replenish yung mawawalang electrolytes sa'yo pag pinagpapawisan ka. Ayan. Otherwise, it will lead to cramping pag nakulangan ka ng electrolytes. So, Ayan, inaaral din lahat talaga yon. Inaaral daw lahat yon. Hindi pwedeng basta ka na lang tatakbo, magsiswimming at magbabike, nanay. Ano ang tanong mo? Ito, ate ko ring, si Ann. Itatanong ko lang po sana, nai-impluwensyahan nyo rin po ba yung mga anak nyo, apo nyo, or mga kapitbahay nyo sa pagiging fitness enthusiasm nyo po? Mga anak, mga apo. Ako, na-influensyahan ko yung wife ko, nandyan siya. Of course, yung mga kaibigan na mag-live a healthy lifestyle na hindi lang siya for a season, pag summer, kailangan niya mga babae naka-bikini, di ba? For a lifetime, maging lifestyle. Lifestyle talaga. Health. Kailangan, bata pa lang siguro, natuturuan na. Ito po si Nanay Ella mag-share po. Sa akin naman po, mama, kasi nakakaedad na. Tapos yung pinaano ako ng mga anak ko pumunta sa circle, magbike, badminton, walking. Pwede po yung ma'am? Pwede. Pero syempre, mag-start ka muna hindi pwede kasing bigla ka agad eh. You should start slowly. Thank you. Para Oo. masana yung puso mo. Baka maatake ka sa puso, girl. Oo. At saka talagang alam mo, it's hindi lang para maging sexy ka, hindi lang para doon eh. Kasi para sa health mo yun. Selma and Roger, you're an inspiration. Maraming salamat. May pag-asa pa pala. Kahit na 60 plus ka na. Thank you very much. Halika, picture tayo. Wow. Next na, sumasakit ba ang likod mo? Huwag niyong hahayaan yan. Mga sanhi at solusyon sa Alagang Ate Kuring. Kakaibang snack para sa mga bata. Ampalaya fries and nuggets sa Ihain na Yan. Kung si Selma at Roger lagpas 60s na maliksi pa rin at kita nyo naman, di ba? Tila walang iniindang sakit sa katawan. Sino dito ang nagrereklamo ng masakit na likod? Ako din. Hindi rin ako dyan. Maya't maya, minamasahe ko yung sarili ko. Ano bang problema? Huwag deadmahin ang sakit sa likod dahil baka implikasyon na daw yan ng mas malalang problema. Pag-usapan natin yan sa Alagang Ate Kuring.
Kamisis, madalas din ba sumakit ang likod nyo? Yung tipong parang pasan nyo ang daigdig? Yan ang problema na huwag nyong tatalikuran. Baka senyales na pala yan ng mas seryosong kalagayan. Ayon sa inilabas na pag-aaral ng Philippine Statistics Authority nitong Abril, nasa 80% ng mga hustong edad na Pilipino ang nakararanas o dumanas na ng back pain o sakit sa likod. Ano nga bang dahilan niyan? Kung sa working population, kadalasan kasi ang dahilan ng mga pagsakit ng likod is yung pagparating nakaupo, pagparating nakapirme lang sa isang posisyon ng tao, tapos kulang ng exercise. Pag mahina ang core strength kasi nababawasan ng support ay yung mismong spine. Lahat ng strain ng pagtrabaho or ng mismong, kahit yung mismong bigat ng tao, napupunta doon sa mismong mga structure ng spine. At dahil likas sa atin ang pagbabanat ng buto, sa parehong pag-aaral ng PSA, lumabas na pangunahing karamdamang may kinalaman sa trabaho ang pagsakit ng likod. Ano-ano nga ba ang sintomas na dapat pagtuunan ng pansin? Nagsisimula yan sa masakit yung laman, no? Pero bunga din yan ng dahil hindi pagkilos. Pero pag oras na, ang kirot ng likod ay nagsimulang palala ng palala na hindi na mahupa dahil sa pagpahinga o dahil sa gamot, ayun, kailangan magpatingin. O alam nyo na mga kamisis, huwag baliwalain ang simpleng sakit sa likod. Alamin natin kung paano solusyonan yan. At para sagutin ang mga tanong natin, sa sakit nating lahat sa likod, kasama natin si Dr. David Endriga, isang orthopedic spine surgeon. Welcome to Face to Face. Thanks for having me. Oo nga, naku surgeon. Huwag naman sana tayo dumating sa ganong punto. Meron talagang kailangan na ng operasyon, ano, Doc? Tama yan. Usually yan yung mga problemang kapag talagang hindi na makukuha sa non-operative or conservative na paraan. Oo. Naku, ano ba ang nagiging problema ng likod? Kita mo itong ang bata-bata pa, si Ryle. Bakit sumasakit na ang likod niya? He's only in his 20s. Okay, kadalasan yan, lalo na mga nakikita natin ngayon sa mga younger age group, no? Kasi is because kapag mahina yung core strength, kapag hindi masyadong nag-exercise, kapag hindi gumagawa ng mga bagay na magpapalakas ng ating core muscles. Ito yung mga muscles na nakadikit dun sa parang pinakapunong katawan natin. Sa likod at harap. Likod, harap, tagiliran. Ay, lahat yan. oo. Okay, ng so buo. kailangan yon malakas. Oo. Now, yung mga core muscles natin, hindi lang basta yung abs natin. Pati yun yung mga laman din natin dito sa likod, laman dito sa may bandang ibaba, mga laman dito sa mga tagiliran natin. Kailangan nating mapalakas yan. Ayun, okay. Kasi ang mga kabataan ngayon, nakaupo, nagga-gadget. Nakahilata. Oo. Tinan mo to. Nakabalubalotot Nakatingin ang mga katawan. Nagbibilang Tama. ng butiki, yung isa dyan. Ako, Doc, mas sumasakit yung sa may shoulders. Oo. Kasi po, madalas akong kuba. Ang sarap kasi mag-slouch. Parang pakiramdam ko kasi posture yung problema ko, pero nadadamay talaga yung likod ko. Okay, ano ang dapat gawin kapag sumasakit ang balikat? Hanggang itong Yung batok? sa leeg, sa batok. Oo, kasi konektado yan eh. So what usually happens pag sa mga ganong sitwasyon is kulang naman sa mobility. Oo, hindi nauunat yung katawan, no? At kapag parati ka lang kasi nasa isang posisyon, hindi nauunat ng husto yung mga hibla ng mga laman natin. Kaya masakit kapag gising mo sa umaga. Oo, tama yan, Ate Kuring. Oo. Paano mo malalaman kung yung sakit ng iyong likod hindi na ordinaryo? Okay. Usually, itong mga palatandaan yan is kapag talagang hindi nawawala yung kirot, nadadagdagan pa yung kirot galing sa spine, kumakalat sa ibang parte ng katawan. Yung may parang kumukuryente papunta sa paa, papunta pababa, or kapag napupunta naman sa kamay,
yung galing sa braso, una may stiff neck ka, tapos biglang may kumukuryente sa kamay mo, papunta sa, dito sa braso mo, papunta sa kamay. Kailangan mo nang magpatingin. Kailangan na ninyo magpatingin. Tama. Okay. Doc, mahabang usapan. Tsaka pupunta ako sa'yo kasi bala ko talagang magpatingin. Yes, anytime. Oo, maraming salamat, Doc David. Thank you so much. And kukonsulta sila sa'yo. Hala, lagot. Libre. Hoy, baka naman kayo lahat pumila, ha? Pati yung... Hoy, baka pati naman yung problema nyo sa asawa nyo. Idulog nyo pa sa kanya, ha? Yung mga may sakit lang sa likod, okay? Maraming salamat. Saan po kayo Most welcome. pupuntahan? Okay, ang mga clinic kung saan ako pwedeng puntahan is St. Luke's BGC, sa Medical Plaza Makati across Makati Med, and sa Cardinal Santos. Ayan, thank you. Thank you so much. Next na, hindi na kayo mahihirapan pakainin ng ampalaya, mga anak nyo, mga kamisis. Gawin natin yung fries and ampalaya balls sa ihain na yan. Alam nating lahat na masustansya ang ampalaya. Pero may mga bata kahit matatanda na ayaw kumain ng pait kasi, hindi ba? Pero maganda daw talaga yan kontra diabetes. May solusyon daw yung kapaitan. Si Ryle gagawin daw niyang fries. Ang ampalaya balls. Wow! Ryle, ihain na yan! Talagang ayaw nila sa gulay at mas lalong ayaw nila sa akin. Kaya na lamang na binatang ito kahit kaya ko namang maging healthy. So mga kamisis, kasama natin si Chef Marcos. Chef, bati ka naman. Ayun mga kamisis, so ngayon healthy food ang ating lulutuin, yung ating ampalaya fries and ampalaya nuggets. Mga kamisis, isa-isahin natin ang mga ingredient. Isang ampalaya, isang patatas, 20 grams ng hiniwang carrot, kalahating kutsara ng liquid seasoning, 2 itlog, 30 grams ng cornstarch, 50 grams ng harina, 40 grams ng panko breadcrumbs, isang kutsarita ng garlic powder, isang kutsarita ng onion powder, paminta, asin, at mantika. Pero Chef, magkano bang ampalaya ka ngayon? Ampalaya nasa 60 pesos per kilo. Bakit naman ampalaya yung naisip mong gawing Ayan, kasi fries? mga bata, di ba, minsan hindi na sila kumakain ng gulay, puro hotdog na lang kinakain nila. So ito naman, may version tayo ng ampalaya nuggets. Bakit specifically ampalaya? Kasi healthy siya. Tsaka rich in iron ang di ba, ang ampalaya. Yan. Okay, paano ba natin sisimulan to, So Chef? yun, kanina nag-lunch na ako ng ampalaya na nilagyan ko lang ng salt konti. Okay. I-mix-mix lang natin siya dito sa bowl. Mashed potato, ampalaya, and carrots, seasoning, oregano, dry, garlic powder, tapos yung onion powder, and pepper. So mix-mix lang natin siya. Chef, minsan ka na ba naging bitter sa buhay mo? Di pa naman. What? Ang saya ng buhay ni Chef, oh. Chef, so kapag piniga yung ampalaya ng asin, di ba mawawala yung pait niya? Mawawala din ba yung mga nutrients na Konti lang naman mawawala. So yun, okay na yung ating mixture ng ampalaya. Yan. So mold na natin siya ng pa-round siguro. Parang croquettes. Then, pagulong natin siya dito sa flour. So tama, flour muna, itlog, tas breadcrumbs. Yes. Chef, ano yung kitchen discarte natin kung sakaling walang mga breadcrumbs? Yung mga natin, mga tirang tinapay, i-open na, i-toast natin sa pan. Tapos gawin natin siyang breadcrumbs. So habang inaantay natin siya, Ryle, para hindi masayang ibang ingredients, gawa naman tayo ng fries. So dito, sasama ko lang to. Yung natira nating flour, pati yung cornstarch, add natin sa egg. So magiging butter natin siya. Garlic powder. And pepper. So anong gagawin natin siya? I-dip natin dyan? Yes. So add ko na siya dito.
Chef, so sa ganitong klaseng mixture, nakakailang nuggets tayo? Ayan, aabot to ng mga 12 pieces. Wow! Next natin yung ating fries. Add na natin dito sa flour yung ampalaya. Tapos yan, Chef, 2 minutes din o less? Mga seconds lang. Seconds lang? Okay. Yan. So, add na natin siya dito. So, unahin na muna natin. Ampalaya. Ketchup. Mainit. Ang laki ng nabawas sa pait. I mean, konting-konti na lang talaga. Nga ako sobrang ayaw ko sa ampalaya, pero not bad Snackable. Pero bago nyo to i-try mga kamisis, tikiman time na tayo sa studio. Kaya naman, Ate Lai, Ate Corinne, your turn. I have never heard ang palaya fries and balls. O ayan na, tingnan natin. Mapait pa rin kaya siya? Ay, hindi na. Yes. Diba? At ito usually kasi po, di ba, ang challenge ng mga nagluluto o mga kumakain ay yung pait ng ampalaya. Eto, iniba natin para hindi ma-intimidate masyado yung mga kumakain. Pero ng hindi gulay. naman nawawala ang sustansya. Hindi po. Bale, parang binago nyo lang yung identity. Pero yung pa rin yung nutrients, yung pa rin talaga yung nakukuha nating mga benepisyo ng ampalaya. Alam nyo, meron pa rin konting pait sa dulo. Pero kung ito naman ang inyong chichirya, mas maganda naman itong chichirya kaysa yung mga kinakain ninyo. Naku, kayo talaga, oo. May mga bata na mahilig na talaga sa ampalaya. So kung ganito pa ang ibibigay mo, hindi ba? Mas winner ka. O di ba? Maeengganyo ka talagang maging masigla sa mga ganap namin dito. Ang dami nating natututunan. At yan ay nagagawa lamang sa mga studio audience natin. Kayo na dapat ang kasunod dito. Halika na. Sa mga nanonood sa bahay, kung gusto nyo maging part ng studio audience namin, iscan mo na ang QR code na nasa screen ngayon. Correct! Scan na at itayin ang mensahe ng aming staff para sa kumpirmasyon. See you soon, mga kamisis! Kwentuhan bukas. Mga kwentong OFW na nag-aalaga ng mga anak ng iba habang mga anak nila andito sa Pilipinas. Muntik na po akong ma-rape nung kinakasama niyang pinsan niya. O ngayon, so paano ka nakawala? Ano po, tumalon po ako sa may second floor para po makawala po ako doon sa amo ko. Heto ang pwedeng pagkakitaan ng mga Mrs. Wais. Negosyong mini donuts. Hindi mini ang kita. Nai-imagine mo ba na pansit gamit ang buko? Kakaibang pansit na yan sa ihain na yan. Ito ang Face to Face with Ate Coring. Harapang kwentuhan, usapang walang iwanan. Face to face, issue ay harapin. Face to face, solusyon ay Si Ryan favorite ang ampalaya. Ampalayain siya. sa tulong ni Ate Coring. Face to face. Sa buhay, minsan, problema ay di maiwasan.